Charmaine's point of view. Kaya pala palagi ako naduduwal at nahihilo. Yun ay dahil buntis na pala ako. Sa dami ba naman doktor na tumingin sa akin kagabi, ay hindi pwedeng magkamali ang resultang lumabas sa akin. I am now 5 weeks pregnant. There is a life inside me. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko ngayon. Soon, malapit na akong tawaging ina. At si Jacob naman ay sa wakas ay magiging ama na talaga. Sobrang alagang ginagawa niya sa akin ngayon. Kung dati maalaga naman na talaga siya, pues, triplihin mo pa ngayon. Kahit na sinasabi niya magiging busy ang linggo na ito para sa kanya at sa kumpanya'y nagawa niyang mag-leave para daw matutukan ang pagbubuntis ko. Babe, wake up na. Sayang ang vitamins ng araw. Kailangan niyo ng baby natin yun. Wika niya habang marahang hinahaplos ang aking noo. Nang imulat kong aking dalawang mata ay nakita kong basang-basa pa ang kanyang buhok. Mukhang katatapos lang niya maligo. Naka-boxer short lamang siya at nakasandong puti. Ang sarap gumising kapag ganito lagi ang manggigising sa'yo. Yummy? Anong oras na ba, babe? Maaga pa yata. Wala pang araw niyan. Mamayang 9 AM na lang ako magpapaaraw. Bigla siyang natawa. Babe, 9 AM? Tirik na yung araw noon. Masusunog na yung balat mo noon. Halika na, may pinahanda akong breakfast sa garden. I'm sure you will love it. Hindi talaga siya pumayag na hindi ako babangon. Kulang na lang kasi buhatin na niya ako makaalis lamang sa higaan. Okay. Maghihilamos muna ako at magmumumog. Antayin mo na lang ako sa baba. Paalam ko. Samahan na kita sa banyo. Baka madulas ka pa. Ang OA ha? Hindi na babe, kaya ko naman. Saglit lang ako. First month pa lang ito ng pagbubuntis ko ha, partida. Ano pa kaya sa susunod pang 8 buwan? Okay, sige na nga. Bumaba ka kaagad ha? Naghilamos na ako at nagsuklay ng aking buhok. Nagtoothbrush na rin ako at naglagay ng lip tint sa aking labi. Sinipat ko maiging mukha ko sa salamin at nang makontento na ako sa aking itsura ay saka na ako nagpasyang bumaba. Sa paglabas ko ng aming kwarto ay nakita ko si Jacob na nakatayo sa tapat ng pinto. Ngumiti siya sa akin habang kumakamot ng batok. I'm just making sure na safe ka makakababa ng hagdan. Ginuso niyang kanyang kanang braso. Sabay na tayong bumaba. Mabilis akong humawak sa braso niya at sabay kaming bumaba. Ano ba to? Kinikilig ako. Sweetness overload naman itong asawa ko. Nang makarating kami sa may labas ng mansyon, kung nasaan ang garden ay nakita ko may nakaset up ngang lamesa doon. Ito siguro yung sinasabi niyang pinahanda niyang breakfast. Excited kaming naupo doon at nagulat ako sa pagkain ng mga nakahain. Oatmeal, gatas at mga butter bread lang ang nandoon. Walang rice? Paghahanap ko kaagad sa kanin. Nagaya na kasi ako sa kanya na kanin ang kinakain tuwing umaga. Hindi ako sanay ng ganito. Hindi ako pamilyar sa ganitong breakfast. Babe, pasensya ka na pero ito kasi yung meal plan na binigay ng mga tumingin na doktor sa'yo sa akin. Kailangan natin sundin yun para lumabas ng healthy si baby. So kaya pala, pero kahit na ibang cravings ko ngayon, pipilitin ko pa rin kainin ang mga pagkain na to for our baby's sake. Ah, ganun ba babe? Kung ganun pala, edi ubusin ko na mga yan para sa magiging baby natin. Thank you babe, sige na kumain na tayo, habang hindi pa tirik ang araw. Sabay namin pinagsaluhan ang pagkain sa lamesa. Kahit hindi naman talaga ako nasasarapan dito, ay pinilit ko pa rin kainin. Habang abala si Jacob sa pagkain ay pasimple kong inilibot ang aking mata. Nakikiramdam sa paligid kung mauulit pa ba ang mga nanggulo sa amin tuwing umaga. Tahimik naman, mukhang natahimik na rin sila. Buti naman, ayoko kasing dumagdag pa sila sa problema ni Jacob. Hanggang natapos kaming kumain ay walang naging problema. Nagkwentuhan pa kami at pagkatapos ay nagdilig ng mga halaman. Sobrang saya ng ganito. Sulit na sulit ang mga oras na kasama kong asawa ko. Lumipas pang ilang mga araw ay naging masaya na rin ang paglilihi ko. Konting amoy lang na hindi ko gusto ay nasusuka na ako. Konting galaw lang ay nahihilo na ako but Jacob never failed to take care of me. Sinantabi niyang lahat ng trabaho niya at masasabi ko talaga na kami ng anak niya priority niya ngayon. Minsan, OA na yung pagkikare niya pero okay nga yun para sa akin eh. Ang swerte ko nga eh. Meron akong asawang maalaga. May isang bagay nga pala akong pinagtataka. 6 days na kasi buhat nang malaman naming nagdadalang tao ako at 6 days na rin buhat nang hindi na niya ako inangkin sa kama. Nakakahiyamang sabihin pero miss ko nang ginagawa namin. Kaya ngayong gabi
Naisip kong gumawa ng paraan. Aakitin ko siya para may mangyari sa amin. After namin mag-dinner, kaagad akong pumanik sa kwarto namin para maligo. Hinanap ko yung mga pangmalakasan kong pantulog. Kulay itim yun na silk lingerie at tinernuhan ko ng stockings. Siyempre, nagsuot muna ako ng robe para may pa-surprise. Naglagay na rin ako ng light makeup at nag-spray ng perfume. Pilya ako napangiti sa harap ng salamin nang marinig kong bumukas ang pinto. Meaning nakapasok na dito sa loob si Jacob. Nagantay muna ako ng ilang minuto bago lumabas sa banyo. Paglabas ko, nadatnan ko nakahiga na siya sa kama namin habang busy naman sa cellphone. Nang maramdaman niya aking presensya ay bigla niyang binitawan ng cellphone at bumuga ng hangin. Bahagya akong binasa ang aking labi at pagkatapos ay lumapit sa kanya. I'm trying to seduce him pero hindi ko mawaring expression sa kanyang mukha. He looks mad. Babe naman, bakit basa yung buhok mo? Naligo ka ba? Hindi ba napag-usapan na natin to? Na hindi ka papasok sa banyo kung hindi ako kasama. Paano kung madulas ka? Paano yung baby natin? Babe naman, hindi naman sa OA ako pero nag-iingat lang ako. Medyo napahiya ako sa sinabi niya. Tama nga naman siya. Paano kung madulas ako? Pero... Babe, sorry na wala sa isip ko. Nag-iingat naman ako. Gaya mo, iniingatan ko rin naman ang mga kilos ko. Dapat lang babe, kasi hindi nga ako pumapasok sa trabaho to ensure na magiging safe kayo ng baby natin. Huwag kang magtatampo pero maghihigpit talaga ako sa'yo during your pregnancy. Naintindihan ko siya. First baby niya ito kaya siya ganun. Ngayon ko lang di siya ulit narinig na naninermon sa akin kaya ang ending epic failed ang oplan, pangaakit ko ngayong gabi. Hindi na ako kumibo sa kanya at nahiga na lang ako sa tabi niya at yumakap. Ilang sandali pa'y naramdaman ko nang yumakap rin siya pabalik sa akin. Sorry babe kung overprotective ako ngayon. Ganun ko kasi kayo kamahal na anak natin. Matulog na tayo. I love you. Si Jacob ang tipo ng lalaki na higit pa sa sobra. Grabe siya kung magmahal. Iba. Everyday, lalong nagiging malalim ang pagmamahal ko sa kanya. He is a man who deserves to be happy at masaya ako dahil akong napili niyang makasama habang buhay. Kinabukasan, nagising ako nang wala na siya sa aking tabi. Kaagad akong sumilip sa bintana at nakita kong tirik na yung araw. Bigla tuloy akong nagtaka. Akala ko ba magpapaaraw ulit kami ngayon? Nilibot kong mga mata ko sa kabuuan ng labas ng mansyon. Tanaw naman kasi yun sa bintana ng kwarto namin. Hindi ko nakita si Jacob pero biglang bumilis ang tibok ng aking dibdib sa aking nakita. Pulis? Bakit may mga pulis? Sa isip-isip ko. Jacob's point of view. Mukhang isang malaking pagkakamali ang ginawa kong pakikialam sa kumpanya nila Rafael. Buhat kasi na isalba ko ito'y dumami ng kaaway ko at ultimo mga dating kaibigan na kapwa ko rin mga businessman ay mga nagalit sa akin. Kung tutuusin ay wala naman akong pakinabang dito. I just freeze it. Prinotektahan ko lang ito laban sa mga traidor at sakim nitong mga shareholders tulad ni Mr. Ching. It's not about Lesotho who happens to be my mortal rivalry. It's about my wife, Charmaine. Alam ko kung gaano siya natulungan ng pamilyang Soto noong mga panahong nagkahiwalay kami. Alam ko na mas na iparamdam nila kay Charmaine noon ang kailangan ng asawa ko. Yun ay ang kompleto at masayang pamilyang hindi ko na iparanas kay Charmaine, gawa na naging mahina ako at manhid. Kaya naman bilang ganti ko sa pamilyang Soto, sa pag-aalaga at pagmamahal nila sa asawa ko ay hindi lang Lesotong sinalba ko, kung hindi lahat ng mga ari-arian nilang naiwanan. Marahil ngayon iniisip nila na ako ang sakim dito. Nagkakamali sila. Money? Fame? Meron na ako ng mga niyan. Marami akong ganyan. Hindi ko pakikialamanan ang pera ng mga Soto. Hindi ko kailangan. I just felt guilty when I discovered that Charmaine is the beneficiary of Rafael. Ganon siya minahal ni Rafael kaso tadhana ang naghiwalay sa kanila. Tadhana upang magkabalikan kami. Maaaring mali nga ako sa part na kinailangan kong gumawa ng kwento at magsinungaling tungkol sa nakaraan namin ni Charmaine. Pero isa lang ang masasabi kong totoo. Totoong mahal ko siya mula noon hanggang ngayon. At eto na nga, magiging 3 na kami ngayon. We prayed for it. Then God gave us to us. Magiging ama na ako soon. Ang saya ko, sobra. Ako na yatang pinakamasayang taong nabubuhay ngayon dahil sa blessings na natanggap namin. I don't care if it's a boy or girl. Kahit anong gender okay lang sa akin. Basta lumaki siyang mabait at mabuting tao. Ngayong magkakaanak na kami, ay isang bagay pang gusto kong hilingin sa Diyos. Ang mabuhay kami ng tahimik at masaya. Yung wala ng alalahanin o manggugulo sa amin.
Speaking of ng gugulo, almost 1 week na ako nakakatanggap ng death threat since nalaman namin ng nagdadalang tao si Charmaine. It's not good for her kung malalaman niya ang tungkol dito, kaya minabuti kong ilihim na lang ito. I know where it's coming from. Yung mga death threats, dead animals, including chop parts of a human body na araw-araw pinapadala dito sa mansyon ay alam ko kung kanino nang gagaling. Isang tao lang naman kasi, sigurado ako may pakana sa likod ng mga bantang ito. Yun ay walang iba kung hindi si Mr. Ching. Kung sa bagay, hanggang banta lang naman ang kaya niya. Hindi niya ako kaya. Kaya ko siyang tapatan sa kahit na anong laban. Mapapera man yan o patayan. Go ako dyan. Samantala, lingid sa kaalaman ni Charmaine na napapaligiran na ng mga security ang buong mansyon, maging sa buong villages ay nag-hire din ako ng mga civilian upang magbantay. Kailangan kong protektahan ang aking mag-ina. Kung ako lang talagang tatanungin, gusto ko munang ialis sila dito habang hindi ko pa nasusolve ng tuluyan ng problema. Kaso, Charmaine chose to stay here kaya sinunod ko na lang. Okay din naman. Buhat kasi na nagpakalat ako ng mga security ay hindi na kami ginulo ng mga tauhan ni Mr. Ching. Not until. Hayop ka, Jacob. Hayop ka. Ano tingin sa akin, uto-uto? Humanda kayo ng asawa mo sa akin. Papatayin ko kayo. From unknown number. Kailan ba siya titigil? Bakit pati si Charmaine ay nadamay dito? Kung anong ginanda ng mood ko kanina ay siya namang kinapangit ngayon. Buisit talaga yan si Mr. Ching na yan. Kung wala lang amnesyang asawa ko ay baka iniregalo ko na lang sa kanya ang kumpanya ng Lesotho. Sa isang banda ng puso ko'y nandun din yung takot ko na baka idamay niya si Charmaine. Hindi ako papayag ng ganun. Hindi sana duduwag ako ngayon pero sa pagkakataong ito ay hindi na muna ako lalabas. Mahal ko ng buhay ko dahil may asawa ko at nagdadalang tao siya kaya sa ayaw man o sa gusto ni Charmaine ay pansamantala naming lilisanin ng mansyon. Babe, pack your things. Patulong ka kay Laman ng Elena at may pupuntahan tayo. Uwi ka ako sa asawa ko habang isa-isa ko nang inaalis sa hangar ang mga damit kong babaunin. Bakit? Saan tayo pupunta? Kailan? Sunod-sunod niyang tanong sa akin. Wala lang. Celebrating maybe? Sa pagdating ni baby. Although nasa tiyan pa naman siya. Maybe 2 weeks tayo dun sa Balisin, babe. Okay ba sa'yo na mamaya rin ang alis natin? Ha? Mamaya agad? Napabangon tuloy siya sa kama. Ngayong 10:00 ng gabi kasi nakatakdang lumapag ang helicopter na sasakyan namin. Sinadya kong gabi kami umalis upang walang may makaalam. Malawak din naman ang rooftop ng mansyon kaya walang problema. Yes babe, I'm serious. Papupuntahin ko na si Manang para tulungan kang mag-empake ng mga susutin mo for 2 weeks. Okay. Matapos kong mailagay ang mga gamit ko sa aking malata, ay inutusan ko ng iba ko pang kasambahay na ipanhik na muna sa rooftop ang aking mga dadalhin. Si Charmaine at si Manang naman ay mabilis din na nakapag-empake. 2 weeks lang. 2 weeks lang kaming mawawala. 2 weeks lang din namin ang kinakailangan ko para mapatahimik itong si Mr. Ching. Tatapatan ko lang kung paano siya lumaro. Samantala, nang marinig na namin na palanding na ang chopper, ay hawak kaming mag-asawang pumanhik sa rooftop. Saktong paglapag nito dahil nasa itaas na kami. Katulong ang iba ko pang tauhan ay maingat kaming inalalayan si Charmaine pasakay ng aking personal helicopter. Be careful! Nang makasakay na kaming mag-asawa ay sinanyasan ko na si Red na siyang piloto namin ngayon na okay na kami't pwede na niyang muling paandarin ito. Babe, matulog ka muna para hindi ka mahilo sa biyahe. Gigisingin na lang kita kapag nasa island na tayo. Isinandal ko siya sa aking balikat, sabay hinimas-himas siya sa likod. Antukin talaga kapag buntis. Ilang minuto lang kasi siyang nakasandal sa akin ay nakatulog agad siya. She is so beautiful while peacefully sleeping. No wonder kung bakit lahat ng imposible ay nakakaya kong gawin. Habang nakangiti ako mag-isa ay sakto namang naisipan ko magpatugtog ng kanta. Rock, reggae at TikTok mashup ang mga unang nag-play because it's random. Some of them ay hindi ako pamilyar pa pero itong sumunod, intro pa lang alam ko na. Kung gising lang ang babe ko, kakantahin ko ito ng buong puso. Tingnan ko lang kung hindi siya kiligin. Anyway, naging fave ko nga pala to habang hiwalay kami. Wala akong ginawa kung hindi ang pangarapin siya mula sa malayo. Mahalin siya mula sa malayo. After several hours, madaling araw na nang makalapag kami sa Balisin Island. Tulog na tulog pa rin ang asawa ko kaya naman hindi ko muna siya ginising. Bukod sa ayaw ko kasing istorbohin ang payapa niyang pagtulog, ay hindi pa kasi ako nagsasawang pagmasdan ng maganda niyang mukha. Hindi ko tuloy mapigilan ang sarili kong tangkain siyang halikan.
Blue, mauna ka nang bumaba. Tulog pa kasi ang Ma'am Charmaine mo. Pakisabi na rin kay Harleen na ihanda yung villang tutuluyan namin. Aantayin ko lang siya magising and then bababa na kami. Pinababa ko muna ang aming pilot upang masolo kong labi ng aking asawa. Dahan-dahan kong hinawi ang buhok niya na nakaharang sa kanyang mata at unti-unti kong nilapit ang labi ko sa mapupulan niyang labi. My lips went wild after tasting those sweet lips of her. My way of kissing is like a thirsty man on island who's craving some drops of water. Maya-maya lang ay naramdaman ko na lang ang kamay niya na siyang nakapulupot na sa aking batok. Lihim ako napangiti. Nagsimula na rin kasi siyang manlaban sa aking mapang-akit na mga halik. It gets deeper and deeper. Our desires are mutual. Automatic ko tuloy na naglumikot ng mga kamay ko. Kahit nagigil na ako sa mga oras na ito, pinilit ko pa rin na gawing banayad ang paghaplos dito, especially sa kanyang kasalanan, because she's pregnant. Babe, huwag tayo rito, masikip. Okay, let's continue na lang sa villa. Paliwanag na sa isla nang bumaba kami. White sand, cold wind, and nature vibes. Yan agad na sumalubong sa amin. Nakakatawa lang kasi sa tagal kong pagmamayari ang resorts na ito, ay ngayon lang ako nagandahan dito. Ngayon lang ako nakaramdam na excitement na magstay dito. Yun ay dahil sa kasama ko rito ngayon ang asawa ko. Hindi nalala yung forma na sinasabi kong villa sa mansyon ko sa Maynila. Medyo may kaliitan lang ito kumpara sa mansyon ko. Ngunit pareho lang ang mga furniture rito. Pagpasok namin sa loob ay dito ko na maingat na binuhat ang aking asawa upang ipasok sa magiging kwarto namin dito. I quickly shuts the door at pagkatapos ay nilapag ko na siya sa malambot na kama. Once again, I grab her lips and kiss every inch of her body while removing my clothes one by one. I will be gentle, babe. Don't worry. Buhat nang malaman ni Jacob na buntis si Charmaine, ay ngayon niya lang ulit ito inangkin sa kama. Hanggat maaari nga sana ay ayaw niya muna itong galawin kaso hindi talaga matiis na isang Jacob Cuevas na hindi angkinin ng maganda niyang asawa. Hindi pa rin kasi nawawala ditong alindog lalo pat hindi pa lumalaki ang tiyan nito. Do you miss this? Yeah, na-miss ko to. Me too. Sobra ko tong na-miss, babe. Nasanay kasi ako na twice a day nating ginagawa to. Okay lang yun, babe. Bumawi ka na lang ngayon. At hindi nagtagal, muling niraos na Jacob ang init ng kanyang nararamdaman. Si Charmaine ay mukhang bitin pa. Kahit nagustuhin man ni Jacob na umisapay, tinis na lang niya dahil ang sabi ng OB ni Charmaine ay kailangan daw nilang ingatan ang baby sa unang semester ng pagbubuntis nito. Mamayang gabi na lang ulit, babe. Matulog na muna tayo at mamaya ipapasyal kita sa kabuuan nitong isla. Okay, babe. Thank you. Yumakap si Charmaine sa kanya at ganun din siya. Hanggang sa nakatulog na nga sila, na sweet pa rin sa isa't isa. Samantala, habang payapang nagbabakasyon sila Charmaine at Jacob sa Pangasinan, ay umuusok naman sa sobrang galit ang CEO ng Phantom Apparel na si Mr. Ching. Humanda kayo sa akin. Ikaw, Jacob, tignan lang natin kung hanggang saan ang yabang mo kapag nalaman mong walang amnesyang asawa mo. Asang-asa kasi si Mr. Ching na susunod si Charmaine sa napagkasundoan nila. In the first place kasi ay itong lumapit sa kanya at nakiusap. Nangako pa ito na ipagkakatiwala sa kanyang shares nito sa Lesotho dahil gusto niyang magbalik operasyon ito. Kaya naman muling nabuhayan ang loob ni Mr. Ching. Kapag nga naman kasi nangyari yun na hindi lang Lesotho ang mapapasa kamay niya kung hindi ang lahat ng ari-arian ng mga Soto na siyang nakapangalan lahat ngayon kay Charmaine. Kaso lang binigo siya ni Charmaine. Niloko siya nito. Pinaniwalang pinagkatiwalangan itong kumpanya ngunit hindi naman ginawa. Inaasahan ni Mr. Ching na dala na pinapunta niyang tauhan ng sinasabing shares na Charmaine ngunit hindi. Iba ang dokumentong dala nito. Putang ina, aanin ko to. Ginagago niya ba ako? Aanhin ko to. Halos malukot ng dokumentong hawak ni Mr. Ching sa galit. Gigil niyang binalingan ng kanyang tauhan. Bakit ito? Sigurado ka bang ito talaga yun? Hindi kayo nagkamali lang siya ng abot? Bakit kasi hindi mo binasa? Sir, sigurado po kasi si Ma'am Charmaine sa pagsasalita. Mahigpit niya nga pong binili na ingatan daw nating maigi ang kumpanya. Mangiyak-ngiyak pa nga po siya. Bakit po ba? Ano po bang nakasulat dyan? Di basahin mo? Tatanga-tanga ka kasi. Sir, medical abstract po ito ah. Hindi po ito properties. Pinagtitripan po nila tayo. Ewan ko. Pero may pakiramdam ako na may mali dito at ngayon ang aalamin ko. Nakasaad kasi sa dokumentong iyon ang medical abstract ni Charmaine. Findings na may sakit itong amnesia gawa ng head trauma na nakuha niya sa malagim na aksidenteng kinasangkutan nila ni Rafael.
Nandun din ang kopya ng notary na abogado ng mga Soto na sumasang-ayon sila sa pagte-take over ni Jacob dahil wala pang kakayanan si Charmaine na pamunuan ng Lesotho gawa nga ng may sakit pa ito. Kaya mo ba siya pinakasalan dahil para masamsam mo ang lahat ng meron siya? Kaya ba ganun kabilis mo itong mapapayag magpakasal ay dahil hindi ito naalala nakaraan niya? Isa kasi sa mga saksi si Mr. Ching kung paano lumuhod si Jacob at magmakaawa kay Charmaine noong launching ng Lesotho. Kitang-kita niya kung paano siya tinanggihan ito at pinili si Rafael. Kaya laking taka talaga nilang lahat kung bakit naikasal kaagad sila sa loob ng 4 na buwan. Kung may amnesia nga si Charmaine, bakit alam niyan tungkol sa shares niya? Ang tungkol sa Lesotho, bakit gusto niya itong maisalba? Meaning importante ito sa kanya pero bakit akong kinumpronta niya at hindi ang asawa niya? Ang daming palaisipan na naglalaro sa isip ni Mr. Ching. Naguguluhan siya ngunit bigla siya nagka-interest dito. Alam niyang may mali dito at yun ang gusto niyang malaman. Sa medical abstract na yun ay naroon at may pirmang doktor ni Charmaine na si Dr. Padilla. Dahil dito'y madaling natuntun ni Mr. Ching ang ospital nito. Nagpanggap siyang kaanak ni Charmaine. Kunwari gusto niyang malaman ang buong pangyayari. Madali siyang nakapagpalagay ng nasabing doktor hanggang sa nagkwento na nga ito. Simula ng araw na makonfine si Charmaine at si Rafael dito. Noong araw na yon ay dinala sila rito ng isang ambulansya na aksidente daw at nahulog sa bangin. Yung lalaki, dead on arrival nang dalhin dito. Yung babae naman unconscious pero may leg fractures. Kaya immediately, inoperahan namin si Charmaine. Successful naman ang naging operation. Yun nga lang nakasemento yung mga paa niya. Nang magising siya, hinanap kaagad niya yung boyfriend niya si Rafael which is nasa morgue na. Nilihim namin yung kalagayan ni Rafael dahil traumatic yung aksidenteng nangyari sa kanila kaso lang narinig pala ni Charmaine sa mga nurses dito na wala na nga si Rafael. After niyang malaman yun, sigaw siya ng sigaw, nagwawala siya. Ayaw niya maniwala na wala na nga si Rafael kaya pumayag na rin kaming puntahan niya ito sa morgue. At dahil nga kakaopera niya lang, sakay ng hospital bed, iyak siya ng iyak na makita niyang wala nang buhay ang boyfriend niya noon. Ayaw niyang umalis sa tabi nito. Kaso may mga meds pa siyang kailangang inumin that time kaya kailangan na niyang bumalik sa ward. Unfortunately, sa pagwawala niya nalaglag siya sa sahig. Masamang kanyang pagkakalaglag at nawalan siya ng malay. Nang suriin namin nagkaroon nga siya ng matinding head trauma kaya nagka-amnesia siya. 3 months siyang hindi nagising. Nakomatose siya. Yung pangalan niya hindi niya maalala. Buti na lang dumating itong si Jacob. Nagpakilalang kamag-anak. Siya ang sumagot ng mga bills dito sa ospital at siya rin ang nag-claim ng bangkay ni Rafael. Siya na rin ang nag-uwi kay Charmaine at siya na raw ang magpapatherapy dito. After that, nag-follow up naman sila for check-up but this month hindi na. Wala na akong balita sa kanila. Dito na nalinawan si Mr. Ching. Na-gets na niyan lahat kaso may ilang bagay pa siyang nalalabuan. Gets na niya na minanipula ni Jacob si Charmaine na niloko niya ito at pinaniwala na siya ang nobyo nito kahit matagal na silang hiwalay. Hindi niya lang sure kung anong motibo nito sa pagpapakasal. Kung mahal ba talaga niya si Charmaine o gusto na niya makuha ang yaman na naiwan ni Rafael dito. Pero late na naming nalaman na may iniwan si Rafael kay Charmaine. Sure ako na late na rin yung nalaman ni Jacob. So mahal niya ito kung gano'n. Pero hindi ko pa mag-gets is kung may amnesia si Charmaine. Bakit alam niyan tungkol sa Lesotho? Hindi kaya bumalik na yung memory niya ngunit ayaw niya lang malaman ni Jacob? Tama, nagigets ko na. Ano kayang dahilan niya? Sa isip-isip nito. Mr. Ching. Doc, salamat sa impormasyon. Hindi na rin ako magtatagal. Aalis na po ako. Good day po. After na magkaroon ng clue si Mr. Ching ay sunod naman niyang pinaimbestigahan ang buhay ni Charmaine noon. Nag-hire siya ng mga magagaling na private investigator para malaman ang past nila ni Jacob o kung paano sila nagkakilala. Gatya, so paano ba yan Jacob? Napagtahi-tahi ko ng lahat. Hindi ko alam kung matutuwa ako o maaawa sa'yo. Gustong gumanti ni Mr. Ching kay Jacob. Gusto niya itong sirain at pabagsakin ngunit hindi niya magawa-gawa yun kaya sa ibang paraan niya ito babawian. Eka nga nila, lahat ng tao ay may kahinaan. Kahit na gaano pa ito kataas at kalakas ay may isang bagay itong pinaguhugutan ng lakas. Sa case ni Jacob ay si Charmaine ang kahinaan nito. Si Charmaine ang gagamitin niya para turuan ng leksyon ng pakialamerong si Jacob. Sisirain ko kayo. Samantala, masayang-masaya naman si Charmaine at si Jacob habang ine-enjoy ang ganda ng isla. Payapat sobrang nakaka-relax ang tanawin. Hindi nila pinalampas ang lahat ng mga tourist spot dito. Talagang sinulit nilang bawat oras na nilalagi nila rito. Babe, ano sa tingin mo? Okay na tumira dito no? Singit ni Jacob habang naglalakad-lakad sila sa tabi ng dagat.
Ngayon ay ika-5 araw na nila rito sa Balisin Island at talaga namang na-in-love sila sa ganda ng kalikasan. Kung si Charmaine ang tatanungin, kahit saang lugar pa siyang dalhin ni Jacob o ayaing tumiray wala siyang magiging tutol as long as magkasama sila'y walang magiging problema. Sounds good. Okay lang din naman sa akin kahit saan, basta kasama kita. Alam mo naman na ikaw ang happiness ko. So okay lang sa'yo? Sa akin, okay lang. Ikaw? Okay ba sa'yong malayo ka sa company mo? This question made Jacob think. Hindi ito okay for him lalo na sa company. Pero between his company or his family, syempre si Charmaine at kapakanan nitong uunahin niya. Okay lang babe. Importante malapit ako sa'yo. Biglang tumunog ang sipi ni Jacob. Just a minute babe. Paalam niya. Tumangula si Charmaine at sumenya si Jacob na sasagutin lang ito. Tumalikod siya at bahagyang lumayo sa asawa. Phone ringing. Boss, good news. Nahuli na po yung mga nagpapadala dito ng mga patay na hayop at parte ng katawan ng tao. Kasalukuyan pong hawak na sila ng mga pulis. Oh, that's a good news. Sino-sino raw sila? Boss, mga empleyado ng Lesotho, boss. Kilala mo sila. Sila yung mga tao ng Lesotho na pumunta sa office niyo noon. Yung mga nagmamakaawa raw na ibalik sa operasyon ng kumpanya. Positibo po silang kinilala ni Odette. Bullshit, mga tanga yung mga yan. Sa ginawa nilang yan lalo lang silang naging kawawa. Hindi ko ito palalampasin. Sisiguraduhin kong mabubulok sila sa kulungan. Sige na, tatawagan ko lang si attorney. Para sampahan na kasi yung mga yan. Sir, kailan po kayo babalik dito? Matatagalan pa po ba kayo dyan? I don't know. Maybe next week. Basta, babalitaan ko na lang kayo pag babalik na kami. Okay, boss. Mali palang akala ni Jacob na si Mr. Ching ang nagpapadala ng mga ito. Ngayong nahuli ng mga totoong salarin ay parang siya nabunutan ng tinik sa lalamunan. Thank you Lord at dininig mong panalangin ko. Ngayong na-solve ng problema ay mapapanatag na ako. Sa isip-isip niya. Nahihirapan na rin kasi siya sa totoo lang. Ang layo niya sa Maynila at marami siyang trabahong naiwan. He's the boss yet hindi niya kayang ipagawa sa mga empleyado niya ang kanyang trabaho. Lalo ng pagdedesenyo ng alahas. Siya lang ang nakakagawa nito at hindi matutumbasan ni naman ang disenyong nabubuo niya. That's why Luxury J is the finest jewelry among all brands here in the Philippines. Samantala, ilang araw pa silang nagstay sa Balisin Island. Talagang pinakita ni Jacob ang mga pinagmamalaki ng islang ito sa kanyang asawa. More on picture taking and basic activities lang sa beach ang ginawa nila dahil maingat na maingat si Jacob sa pagbubuntis ni Charmaine. Sobrang dami nilang kuha sa resort na yon na isa sa kanilang magaganda at masasayang memories bilang mag-asawa. They spent 2 more days dahil nag-request si Charmaine na magstay pa rito at pinagbigyan naman na yun ni Jacob. Hanggang sa nagpasya na rin silang bumalik na sa Manila. Sa isip-isip ni Jacob, nakasuhan na naman ng mga nagbabanta sa kanila kaya wala silang dapat ikatakot. Wala na siyang dapat na alalahanin at pwede na silang mamuhay na ulit doon ng normal. Hapon na nang makalapag ang helicopter na sinakyan nila sa rooftop ng mansyon. Tila pareho nilang na-miss ang kwarto nila kaya naman pagpasok nila sa loob ng bahay ay dito kaagad sila dumiretso. Alam kong pagod ka babe, let's rest first. May surprise ako sa'yo mamaya. Ha, ano yun? Ikaw talaga? Never kang pumalya na pakiligin ako. Babe naman, as I was told you, araw-araw ko ipaparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Lalo pa ngayon, magiging 3 na tayo sa ating pamilya. Umasa ka na mas kikiligin ka pa sa mga susunod na araw. Wala akong ibang goal kung hindi ang pasiyahin ka. Para kahit hindi naman dumating yung araw na bumalik ang memory mo ayos lang dahil marami naman tayong mga bagong binuong alaala. Babe, tama ka. Hindi na importante yun para sa akin. What important is hindi na tayo magkahiwalay pa. Ano kayang gagawin ni Mr. Ching para makaganti kay Jacob? Anong malalaman niya sa buhay ni Charmaine? Paano niya gagamitin si Charmaine para mapabagsak si Jacob? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.